Okay guys, so usually ang cabin filter, matatagpuan po yan dito sa loob ng glove box, no? Kakalasin po natin tong glove box. So yan po ay nasa passenger side, yun po yung driver side. Ayan, so paano natin kakalasin yung glove box? Madali lang po yan. So usually, magpuput lang kayo ng pressure, didiinan nyo lang tong part na to at saka yung kabila. Okay? Okay, so yan. So mapapansin nyo, yan lang yung ginawa natin. Tatanggalin po natin yan. Okay? Tapos, mapapansin nyo dyan is meron pong yan, meron parang lid. Okay? Or takip. So, ang gagawin po natin dyan is yan, meron po siyang PPC din dyan. Okay? Tsaka dun sa kabila. Yan. And then, kusa na po siyang tanggal. Higitin lang po ng kalga. Yan. Now, ito po yung lumang filter. So, ang gagawin po natin dito is i-inspect lang natin siya kung pwede pa siya. No? Kasi kung pwede pa naman, di pa naman masyadong madumi, pwede po natin siya gamitin pa. Okay? So, usually ako po nagpapalit ako actually sinasabay ko sa change oil every 5,000 kilometers. Pero syempre yung iba, dahil ayaw nilang gumastos ng ganun kadalas, usually ginagana ng mga 10,000 kilometers every 10,000. Pero ako, may pambili naman ako. Every 5,000, pinapalit na ako na. So yan, tingnan natin, inspect natin. Okay, so mapapansin nyo guys, medyo ma-brown na siya ng konti. Pero, okay pa naman to since kapapalit ko lang nito. 1,000 kilometers pa lang natatakbo nung pinalitan ko to. Napapansin nyo yung may nakalagay na airflow. Ayan, which is naka-arrow down. Kasi guys, ang flow ng air dito sa kotse na to, and I think typically sa mga kotse is mula dun sa taas, punta dun sa baba. So pababa yung airflow. That's why kapag nilagay mo to, yan, pag nilagay mo yan is pa-arrow down. Now, depende yan sa kotse nyo guys, no? So, para malaman nyo kung saan ba talaga yung airflow, pwede kayong gumamit ng, let's say, ito, thin sheet of paper. Tapos, ilalagay nyo yan dito. Okay? Now, buksan nyo yung kotse nyo, and then tingnan nyo kung ang buga ba ng hangin is pababa. Malalaman nyo naman yan pag pababa, syempre. Dito pupunta yung papel. Pag naman pataas din yung buga ng papel. So, kung saan yung airflow, doon nyo ilalagay yung air filter. So, kung pataas yung buga, syempre, edi paganan nyo. Pero again, usually, sa mga kotse, typically, mga pababa talaga yung airflow. Dahil hindi pa naman siya totally madumi, edi babalik na lang natin siya. Okay, so again, pagbabalik nyo, yan, yung flow ng hangin dapat kung saan yung buga talaga ng hangin ng kotse nyo. Yan. And then, babalik natin yung cover. Yan. Okay, intact na siya. Didinan nyo lang naman yan. And then, ito guys, so, shoot nyo lang yan, shoot nyo lang yan, tsaka yung kabila. Ayan. Shoot nyo lang sila dun sa pinaka sabitan. Okay. Yan, nakashoot na, diba? Tsaka nyo ngayon, i-press ulit ito. Okay, actually, mas maganda kung sabay nyo sa lang i-press. Yan, magkabilang gilid. Yan. Yan. Hindi lang. And then, ayun na. Diba? Actually guys, marami tayong mga nakikita na mga nagpo-post sa Facebook na yung quotation sa kanila ng cabin filter nasa 1,600 ang isa. Okay?
Wherein kapag bumili ka sa Shopee, marami namang mga legitimate na mga auto parts store sa Shopee o kaya sa Lazada. Makakabili ka ng cabin filter at saka ng air filter sa halagang 700 pesos or mas mababa pa. So tingnan natin yung diferensya, ganun kalaki. So para sa akin hindi sulit kapag sakasa ka nagpapalit. Pero syempre, dahil sa warranty, maraming mga pumipili talaga ng kasa, doon nila ipa-maintain, which is okay naman. Pero para sa akin, especially kapag yung kotse nyo is hindi naman bago or second hand nyo nabili, I think mas sulit talaga kung magdi-DIY kayo. Especially itong pagpapalit ng cabin filter, napakasimple lang guys. Bibili kayo sa Shopee tsaka sa Lazada. Original naman yung parts na yun. So okay lang. Mas maganda at makakatipid kayo kung doon kayo bibili. Ayun lang guys, I hope may natutunan kayo. Thank you so much sa panonood. Please subscribe and see you next time. Bye.